Mga early favorite sa Miss Universe Philippines 2026. Papangalanan na. O, diba? Hello, Parawalas, mabuhay. This is Gazal Ortega and welcome back to my channel. At syempre, pag-uusapan natin ngayon, guys, ang mga early favorites ng mga pageant fans and pageant enthusiasts dito na naglalabasan na ngayon. Yung mga appointed at saka yung mga nanalo sa mga probinsya at mga cities na mga Miss Universe Philippines official candidate kasi ayaw pa mag-declare ng candidacy at mag-appoint yung ibang mga provinces kasi baka nga naman malusaw ang kanilang kandidata kung maaga silang mag-declare at mag-appoint sa Miss Universe Philippines. February pa naman ang press presentation. But so far, ay talagang mga matutunog na pangalan ng ating pag-uusapan ng bonggang-bongga. At eto na nga sa Miss Universe Philippines Laguna, Isabel Cecilia Prats. O, diba? To be fair sa kanya, napakaganda ng batang ito. Bata pa kasi literal na estudyante pa lang ito. ng bonggang-bongga. Si Isabel Prats po ay taga Santa Rosa, Laguna at siya po ang nakoronahang Miss Universe Philippines Laguna. Parang ito yata ang pinakabata sa lahat ng contestant ng bonggang-bongga. Siya po ang pinakabata. So, watch out na lang tayo kay Isabel Cecilia Prats. Next, natin pag-uusapan at pinag-uusapan talaga yung kanyang Diyos ang mukha. Miss Universe Philippines Tacloban City, Jacqueline Gulrahani ng bonggang-bongga. Alam nyo ba guys na si Jacqueline Gulrahani ay ang pagkakilala ko sa kanya before ay si Jackie Ra. Akala ko talaga kamag-anak siya ni Venus Ra. Yun pala, hindi naman pala Ra ang apelyido niya, kaya Gulrahani pala. Ano ba naman yan? Sikat kasi itong content creator, si Jackie Ra. At tapos bigla na lang Jacqueline Gulrahani na. ng bonggang-bongga. Siyempre, si Jackie po ay isang Phil-Indian, isa pong artist, isa pong educator, model, at saka siyempre host din yan. Nag-host din siya before ng isang event ng Miss Universe Philippines. Tapos UP graduate po ito guys ha, ng bonggang-bongga. UP graduate. Napakagandang babae. Nakakainggit na kagandahan. Napakagandang babae ni Miss Jackie Ra. Sanay kasi ako sa kanyang Jackie Ra, yung tawag ko sa kanya. Parang Venus Ra, Jackie Ra. Sana hindi na, dapat yun na lang yung dinalan niya, di ba? Kung sa bagay, kung ang real name naman talaga niya ay Jacqueline Gulrahani. Pero mas catchy kasi yung Jackie Raj. Diba? So, ayun, at talagang pinag-usapan talaga yung ang ganda niya ng bonggang-bongga. Marami pa siyang pwedeng i-improve, pero one of the potential na makoronahan sa Miss Universe Philippines. Eto pa, pasok sa inclusive ang Miss Universe Philippines Los Baños, Laguna, si Miss Scarlett de Mesa ng bonggang-bonggang. Actually, si Miss Scarlett de Mesa isang half Filipina, half German. O, diba? Parang ano lang, aso. Char lang. Isa na siyang nanay. Ang ganda niya. Isa siya sa mga magaganda. Kumbaga, isa siya sa mga inclusive dito sa Miss Universe. Diba? So, isa siya sa in-appoint ng Miss Universe Philippines Laguna na mag-compete sa Miss Universe Philippines 2026. Si Miss Scarlett de Mesa, very beautiful, di ba? Next, eto actually, matagal ko na itong alam na sasali naman talaga kasi siya ang nanalong binibining kanlahi. Miss Universe Philippines Tarlac Marian Arellano. Binibining kanlahi 2025, 22 years old, magna cum laude or magna cum laude sa mga choosy. Pakialam ko sa inyo. Business graduate, major in marketing. Ayun yung eksena ng Marian Arellano, binibining kanlahi. So, napakaganda. Kabog. Laban na laban. Talagang nakakasamid ang beauty niya. May lusot lang talaga na may samid ako. Charot lang. At ito pa, ang pinag-uusapan ng bonggang-bongga ng mga Bisaya.
Ang tangkad nito, nakakaloka. Miss Universe Philippines Samar Island, Catherine Wardell. Diba? Ang ganda. Miss T, sa half Filipina na naman to ng bonggang-bongga. Half Filipina, half Katbalogan. Charot na. From Katbalogan itong si Catherine Wardell. Puryagaba sa pronunciation ni Gazel Ortega. 5'10" ang niya, ang kanyang height. Diba? Ang tongkod. Perfect! Paglabad talaga sa mga Latina. At syempre, actually, pangalawang attempt niya na to sa Miss Universe Philippines Summer Island. Hindi nga lang siya nanalo sa last year. Hindi siya nanalo last year. This year, siya na ang ipapabala ng Miss Universe Philippines Summer Island. So, good luck, Miss Catherine Wardell. Next, eto, medyo I don't know kung may Hafiz to, pero I think sa apelyido pa lang niya may happy na may half na naman siya. Miss Universe Philippines Benguet Cristeta Longe. Kaloka yung paano ba ibanggitin niya? Actually, ang pagkakaalam ko sa kanya, proud Igrot lang talaga siya. I don't know, pero sa apelyido niya kasi parang hindi naman galing sa Pilipinas, Longe o Longe. Basta, siya po ay financial management graduate, specializing in business analytics. Tapos actually, si Cristeta, batikada talaga sa mga local pageant. Kaya, kabog na kabog siya at siya ang kinuronahang Miss Benguet ni Maiko Ibarde. Di ba? Matangkad din ito, mga 5'8" or 5'9" ang kanyang height. Kaya, palakpakan! Alam naman ninyo yung mga gusto ko, yung mga matatangkad. Ayoko ng mga unano. Ayoko kahit Gazel Ortega. Nagigigil ako sa kanila. Charot lang. Next, natin pag-uusapan. Neto very beautiful at ang ganda ng credential nito. Miss Universe Philippines Negros Oriental. Maria Fatima Alsod. Alam mo, ito ang bet ko nung kapanahunan pa ni Imelda Swidehart sa Miss Earth Philippines 2016 kasi pasok ito sa top 4 at syempre kinurunahan itong Miss Philippines Earth Fire. Hindi mabanggit. Siya ang kinurnahang Miss Philippines Earth Fire noong 2016. Kumbaga, magsasalpukan ulit sila ni Imelda Swidehart. I'm so excited talaga. Half Filipina, half Turkish. Bihira yun. Charot lang. Napakaganda ng batang ito, promise. A political science graduate. Naging Miss Bikini Philippines siya noong 2015. Isa siya sa mga sexy, pero hindi siya nagtagumpay sa talino ni Imelda Swidehart. Kaya Miss Earth Philippines Fire lang siya noong kapanahunan niya sa Miss Earth. Kaya wag kayong ano-ano kasi nga matalino itong batang ito sa Miss Universe Philippines Negros Oriental. Next! Eto talaga, Miss Universe Philippines Iloilo, Zesta Espinosa. Actually, si Zesta, isa din to sa mga bagets. Kasi estudyante pa lang itong architecture student yata. Yeah, architecture student. Kaya, yung pambabash sa kanya ng mga kapwa niya Ilonggo at saka ng ibang mga Ilonggo na hindi proud sa kanilang contestant, naintindihan ko kasi nga bagets pa nga lang itong batang ito, pero performance level naman, hello, mas pipiliin ko na hindi masyadong magaling sa com skills pero performance level. Di ba? Alam nyo yan. Nakakaloka. Marami tayong mga queen at saka bonggang-bonggang mga nakoronahan talaga, lalong-lalo na sa mga minor pageant na hindi naman kabog ang ang com skills pero magaling mag-perform, di ba? Kaya ilaban ang Pilipinas. Kaya laban lang Miss Universe Philippines Iloilo City kasi kabog, ikaw, ang ganda-ganda mo. So far, siya ang may pinakamagandang pasarela sa mga nabanggit ko. Siya ang may pinakamagandang pasarela. Sa lahat ng nabanggit ko mula kanina, the best ito, si Miss Iloilo. Next, mag-uusapan natin Miss Universe Philippines Muntinlupa, Adela May Marcia, nakakaloka. Half British, half Filipino. Puro half. Wala na ba ako nabanggit na half na lang lahat?
Syempre, ano to, model, tapos singer din ito, at ang kanyang pinakamalaking napanalunan ay first runner-up siya first runner-up siya sa Asia's Next Top Model Cycle 6. Oh, di ba? Kaya, congratulations kay Adela May Marshall. Ikaw ang representative ng Miss Universe Philippines Muntinlupa. At ito, isa din to. Miss Universe Philippines Kalibo, Aklan, Imelda Swidehart. Hindi ko na kailangang i-memorize pa at hindi ko na kailangang ilatag pa ang kanyang credentials. Siya lang naman ang Miss Philippines Earth 2016. Siya lang naman ang sumasagot sa mga speech ni Duterte. Siya lang naman ang babaeng laging may opinyon sa nangyayari sa politics sa Pilipinas. At siya rin ang isa sa mga babaeng Pilipina na L2 Huyo sa Miss Earth Beauty Pageant. Bibihira lang yun ha. Isa siya doon sa L2 Huyo. Nakakaloka. So, si Imelda Swidehart nga ang magdadala ng Kalibo Aklan sa Miss Universe Philippines. Hay nako, alam nyo naman yung Aklan, pag may representative ang Aklan, mga kabog yan. At alam nyo yan, laging kabog na kabog. Kagaya ni Cristel Abelio, Jonah Sweets, sino pa ba yung mga kumabog sa Miss Universe Philippines? Maraming basta Aklan ang siya, kayang kumabog sa Miss Universe Philippines. And of course, the last but not the least nating pag-uusapan na talagang favorite, Miss Universe Pampanga. Miss Universe Philippines Pampanga. Alison Hetland. Siyempre, ito ang reigning mutya ng Kapampangan 2025. Tapos, jumoin siya sa hindi siya jumoin. Siya ang inappoint ng Miss Universe Philippines Pampanga to represent Pampanga sa Miss Universe Philippines. O, diba? Siya lang naman yata ang pinakamatangkad sa edisyong ito kung may hindi sasali. O, diba? 6-footer ang ate mo. Registered nurse pa siya by profession. So, Alison Hetland laban. So, dito pa lang sa mga nabanggit nga to, kaya parang hindi na kailangan ang mga returnees. Charot lang! Dito pa lang sa mga nabanggit nga ito ay mga fresh, beautiful, and pwede nang lumaban ang Pilipinas agad-agad sa Miss Universe competition. Hindi na kailangan ang mga trying hard na mga unanong returnees. Charot lang! There you go guys, maraming salamat. This is with Gazel Ortega. Ilatag ninyo, i-comment ninyo kung sino ang gusto ninyo dyan sa comment section sa Miss Universe Philippines 2026 candidates na manalo ng corona. Paalam.